Nilalagay natin sa butas. Ammonium phosphate at complete pinaghalo. So mapagpalang araw sa inyo mga bukid. So magandang araw po. So nandito tayo ngayon sa ating munting farm. At ngayong araw po ay ang araw para po mag-abono tayo. At ipakikita po namin sa inyo yung pag-aabono ng lansones ngayon. Ngayong araw mga kabukid, yung pag-aabono namin, kung paano kami nag-aabono, kung paano yung pamamaraan, yung estilo namin sa paglalagay ng abono dito sa mga bata at matatandang puno na namumunga na at sa mga hindi pa namumunga mga kabukid na lansones. So yun po. Tara po, pakikita ko po sa inyo. Tara. So yun mga bukid, no? Ang ginagawa namin ay nagbubutas muna kami bago tayo maglagay ng abono. So ipakikita ko po sa inyo dito. So yung mga bukid, tubo po ang aming ginagamit. Mas matibay, mas maganda, pangbutas ng lupa. So hindi po tayo nagbo-broadcast o nagsasabog ng abono kapag tayo ay nag-aabono sa mga namumungang puno, sa mga magugulang na puno. So binabaon namin yan mga bukid para makatipid tayo, para di masayang. Dahil kapag umulan, magkakaroon ng water runoff, yung tinatawag nating runoff water, maaanod pa yan eh. Tsaka makukuha pa ng damo. So ang ginagawa namin, binabaon muna namin mga bukid. At susundan natin yan ng linis. Makikita ninyo sa mga susunod na video mga bukid. So ito po, pinubutas namin ng 8 hanggang 9 na butas hanggang 12. So makikita ninyo may mga butas po yan na ginagawa namin. At tinatansya namin na yung butas na yun ay maglalaman ng 1 kilo hanggang 2 kilo. No, yung mga butas na nilalagay namin sa bawat gilid ng puno. So yan po. So sabihin na natin maka-12 butas kami. So yung 12 butas na yun kapag ka nalagyan ay mga 2 kilo hanggang 3 kilo. Depende po mga bukid sa laki ng puno, no? So wala tayong specificong amount kung ilan yung ating ilalagay. So tinatansya lang namin, pinag-aaralan lang namin. So nililista namin kung anong reaksyon ng puno at tinatansya natin. So pagka ganito kalaking mga puno mga bukid, halos 3 kilo, 2 kilo na nauubos. Depende po mga bukid sa naobserbahan natin. So kasabay mga kabukid ng paglalagay natin ng abono habang nagbubutas tayo ay naglilinis din tayo o naghahawan ng mga puno, no? Nilalakihan natin yung hawan. Maluang po ang hawan. Halos sabihin natin mga 2 meters hanggang 3 meters yung luang para po sa paghahanda po yan ng paglalagay natin ng calcium carbonate or lime para mabawasan yung acid ng lupa. Dahil dito sa amin ay nararanasan namin may mga ilang portion ng lupa namin na acidic na rin. Kaya yung puno ay hindi maganda yung reaction. Makikita ninyo mga bukid ang aming ilalagay. So kasunod pa rin at kasabay pa rin mga bukid ng pag-aabono, paglilinis, sinasabay na natin yan ng pagpupruning. So yung pagpupruning mga bukid, suloy lang yung kinukuha. Yan po. Itong punong to ay namumunga na. So pagkatapos talaga mga abukid ng
pamumunga o ng harvest. Normal sa punong magsuloy. So napakabilis po niyan mga bukid, no? Sprout yan, mga suloy sa matatandang sanga. So yan po ang inaalis. So yan lang naman po ang inaalis namin. At kapag talagang mataas na, inaalis namin yung crown, yung napakataas na sanga sa gitna. So sa ngayon, hinahayaan lang muna namin at nililinis lang namin. Inaalis lang yung mga talbos na yan mga bukid, no? Yan kasi ay hindi na namumunga. So kakain pa yan ng abono. Kaya kasabay po ng pag-aabono ay tinatanggal na natin yung mga sprout na yan. Sabay-sabay na po yan mga bukid. So yung mga bukid, no, malinaw ko lang po. Baka akalain po ninyo ay 1 kilo yung nilalagay namin sa isang butas. Hindi po, halos 100 to 200 grams lang yung nilalagay namin dyan. At kapag yung isang puno pong yan ay nagkaroon ng 10 butas, so naglalaman lang po yan ng, bawat butas ay naglalaman lang ng 200 grams or 100 grams. So sa 10 po ay 2 kilo. 10 butas ay halos 2 kilo na, no, yung dami na nailagay natin all in all. So hindi po 1 kilo yung sa isang butas mga abugid, kasi yung iba ay nakapagtanong sa akin, kasi dati ko na itong ginagawa mga abugid, dati ko na ito naipaliwanag pero nilinaw ko lang ulit ngayon. So tinatansya lang po natin mga abugid yung bawat puno. So yung mga butas pong yan, dyan po natin nilalagay ang abono. At yan po, yung butas na yan ay may layo na halos 1 meter hanggang 2 meter yung layo ng butas na yan doon sa mismong puno. So wag nating ilalapit yung paglalagay ng abono doon sa puno niya, dahil wala na po doon yung mga adventurous roots, no, na kung saan yun talaga yung sumisipsip, yung mga duluhan. Papantayan lang natin yung mga canopy ng puno natin, yung mismong dulo ng sanga, doon tayo maglalagay mga abugid ng mga butas. Doon natin ipopesto yung mga butas. So mapapansin nyo, medyo malayo yan mga abugid doon sa mismong puno niya. Halos 1 metro at kalahati o 1 dipa yung layo, para po maiwasan natin yung pagka-damage nung mismong major roots niya, no? Dahil medyo matapang po yung abono at siyempre synthetic po yan mga bukid. So iingat din tayo. So yun po yung aking maimumungkahi at may advice po sa mga nagtatanong mga kabukid. Sana ay nabigyan ko ng konting linaw yung mga katanungan ninyo. Kilo rin pala lagay natin dito. So, so bibigyan ko rin linaw mga kabukid yung hinahalo naming abono sa mga namumungang puno, doon sa matatandang puno na namumunga. So ang ginagawa namin ngayon ay naghalo kami ng ammonium phosphate. So yan mga bukid. At complete, no, triple 14. So inihahalo po namin yung dalawang yan. At pagkat ang paghahalo po namin ay 50-50, no. 50 kilos na ammonium phosphate at 50 kilos na complete fertilizer. At pag nahalo po namin ng halong-halo na, maglalagay naman kami ng ang amount naman na ilalagay namin nun sa mga namumungang puno o sa ganito kalalaking puno ay halos 1 kilo hanggang 2 kilo, depende sa luang ng kanyang canopy, no? Pagka ganito kalalaki na, halos kakain na to ng 1.5 hanggang 2 kilo na pinaghalong ammonium phosphate at complete fertilizer na triple 14. At sa mga batang puno naman, mga ganyan kalalaki mga bukid, halos ano lang po nilalagay namin dyan, 250 grams to 500 grams. At kapag ganito naman mga kabukid, yan, ganyan kalalaki, ay halos 1 kilo lang ang nilalagay namin, sapagkat medyo malaki-laki na siya. So itong laking to, 2 kilo na po ang nilagay namin dito. So isang beses lang po kami naglalagay kada taon. So sa ngayon, ang ginagamit po namin ay yan, Super Grow, no, gawa ng Atlas. Last year ang gamit namin ay Yara. So hindi po kami masyadong nag-i-stick sa brand, no, kung ano-ano lang rin po ang aming ginagamit na brand. At hindi rin po kami nag-i-stick sa isang component o isang klase ng fertilizer
So last year, naglagay po kami mga bukid ng complete at saka naghalo kami ng ammonium nitrogen. So ngayon naman po, yung nitrogen na nilagay namin last time ay ammonium sulfate, so 2100, at pinaghalo namin yung complete. So yun lang po yung nilagawa namin last time. So Yara po yung gamit namin. Meron din kami nilagay na calcium nitrate noon last year. At ngayon naman po ay maganda naman po naging resulta. So hindi naman namin kailangan ngayon ng mamahaling fertilizer. So ang ginamit namin ngayon ay Atlas, medyo mura-mura siya. At nagbago rin po kami ng pag-abono. So ang ginagamit po namin ngayon ay ammonium phosphate. Naglagay kami ng 14-14 na abono. So ang paghahalo po namin, ulitin ko po mga bukid, ay 50-50, no? 50 kilos na ammonium phosphate, 50 kilos na ammonium phosphate, at 50 kilos na 14-14. Yun yung tinatawag nating complete fertilizer. So kung mayroon kang isang sakong ammonium phosphate, maghahalo kami ng isang sakong triple 14, at yun po yung magiging ratio namin ngayon. At pag napagsama na po namin yung dalawang klase ng abono, bago po namin ilalagay, no, yung amount na 1 kilo to 2 kilos kada puno na namumunga na, at doon naman sa hindi pa namumunga ay naglalagay lang kami ng 100 grams to 200 grams, depende po sa size mga bukid ng ating nilalagay. Depende po sa size o sa edad ng ating halaman na nilalagyan. So kapag hindi pa naman nakakalampas mga kabukid ng dibdib yung punla o yung seedling na ating tinanim, so tama na po yung 50 grams to 100 grams na pag-abono sa kanya. Hindi naman po kailangan talaga na sobrang daming pag-abono. Pitik lang po ang aming paglalagay, dahil mas maganda pa rin ang gumamit ng mga chicken manure or animal manure na bulok na talaga, yung lumang-luma na, yung high grade na talaga mga bukid. Yun po yung dapat nilalagay. So ngayon, maglalagay pa rin kami mga bukid ng animal manure. So kahit chicken manure lang po. So yun po yung gagawin namin pagkatapos namin mag-abono ng mga synthetic fertilizer na ito. At yun po mga bukid, yun po yung aming ginagawa ngayon. So matapos na sabihin na natin mga bukid, natapos na yung ating pagpupruning, paglilinis, paghahawan, paglalagay ng mga fertilizer na nilagay natin, lahat na nangasabi ko. So ito po ang huling diin na ginagawa namin. So naglalagay kami ng calcium carbonate, no? Kasi kailangan din ng halaman ng calcium, lalo na gusto natin siya mapabunga taon-taon. So para rin po gumanda yung lupa, para mawala po yung acid. So naglalagay kami ng agricultural lime. So ito po tinatawag din natin calcium carbonate, pangalis ng acid ng lupa. Dahil ang acidic na lupa, mga bukid, no, tandaan natin, ang acidic na lupa ay hindi po kinakaya ng halaman na kainin yung mga nutrients na meron doon sa lupa. So hirap po yung halaman dahil acidic yung lupa. So kapag nawala na po yung acid ngayon, no, napababa natin yan, tatanggapin na po ng halaman yung nutrients na meron doon sa lupa. So hindi na masasaktan yung ugat, hindi na mamamaga yung ugat, maiiwasan natin yung tinatawag na root rot, yung pagkabulok ng ugat dahil nga acidic yung lupa. So nakakatulong din yan mga bukid. So medyo mura lang po yan, halos 400 pesos yung isang sako, at ang nilalagay naming amount ay 5 kilos hanggang 10 kilo. So yan po ang dami na nilalagay namin. Calcium carbonate po yung ginagawa namin dito. Every 3 years lang naman namin po ito ginagawa dahil medyo mataas yung labor cost, no? Dahil medyo magastos din mga kabukid. Nagtitipid din tayo. So yun mga bukid, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating YouTube channel. Sana po ay huwag niyo po kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating konting kwentuhan. So maraming salamat po mga kabukid sa inyong suporta, at sana po ay natulungan ko kayo sa konting paliwanag na aking sinabi po sa inyo, at nawa po ay natulungan ko po kayo mga kabukid. Pasensya po kung hindi ko po masyadong nasagot yung iba pa ninyong katanungan doon sa mga nagko-comment po sa atin. Pasensya po kung hindi ko po kayo basta nare-replyan. Yun po, maraming salamat po sa inyong suporta. Mahaba-haba po itong ating araw ng pag-aabono. Halos nasa
Itong puno po kasi na ating aabonohan dito sa area na to ay halos nasa 5,000 trees. Kaya po marami-rami pa po akong ikukwento sa inyo dahil magpo-pruning pa tayo. Meron po kasi nagtatanong kung paano mag-pruning, so medyo lilinawin ko rin po sa inyo hanggat mapapaliwanag ko nasa maikli at maliwanag at mapapaliwanag ng kapatid. So maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam.